Hey mga karagkarag, welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na nga ang mga maagang chismisan galore na pinag-uusapan kahapon mga karagkarag sa social media sa katatapos lang ng Miss Universe 2024. So tinabi ko talaga to para may pang-content ako for today's vlog. Kasi nga tapos na ang Miss Universe, diba? So of course, after Miss Universe, after talaga sa pageant, maglabasan talaga yung mga pa-intriga, mga chismisan na hindi makatanggap sa resulta sa Miss Universe 2024. At isa na nga dito na nakatanggap ng award ang ating pambato na si Chelsea Manalo, mga karagkarag, bilang Miss Universe Asia, na kung saan nagkaisa at nagsani puwersa ang taga Milky Way at taga Black Hole dahil hindi daw diniserve ni Chelsea Manalo ang makakuha sa titulo ng Miss Universe Asia, mga karagkarag, dahil dapat si Opal daw talaga ang managing continental queen ba, nakasama ang Miss Universe queen na magta-travel. Kaso nga lang binigay kay Chelsea Manalo ang titulo bilang Miss Universe Asia dahil daw ito daw yung para pangpakalma sa mga Pinoy beauty pageant lovers na magwelga at manghanas daw sa Miss Universe organization dahil naligwak daw si Chelsea Manalo sa top 12. So gusto lang natin sigurong i-remind na wala tayong expectation sa Miss Universe 2024 kung ano man yung maging placement ng ating pambato, di ba? Masaya na tayong nakapasok si Chelsea sa top 30. So sila yung na-stress, sila yung gigil, sila yung anyari sa kanila. Tayo kalma lang. Tayo parang, okay, next na naman, another season na naman sa Miss Universe. Sila yung parang may hinanakit sila sa Miss Universe. Naawa ko sa kanilang kandidata, mga karagkarag, kasi ang daming Asia, di ba, na nakapasok sa top 30, pero yung kandidata talaga nila hindi pumasa sa panlasa ng Miss Universe organization at ng mga judges. May kulang talaga, may hindi talaga sila nilagay na ricados na magustuhan yung kandidata nila. Kaya nung inawardan si Chelsea Manalo ng Miss Universe Asia, mga karagkarag, talagang protesta galore sila sa kanilang mga chismisan, sa kanilang mga beauty pageant pages. Not deserved daw. Huy, mura mamugipang ango-ango. Tumanggap din kayo ng pagkatalo, uy. Tumanggap nga kami ng with open and calm heart. Sila man yung mga, nag-alburuto man hinuon. Kabibo, mga karagkarag. I'm so happy na, yun, kahit sabihin pa nilang pa-consuelo galore yan, at least, pasok tayo sa pa-awarding ceremony ng Miss Universe 2024. Good job, Asitang at saka paring Raul. Onsa man? Balik ko. Onsa man? Hotdog. Hotdog, imo haday. Ha? Dowi, Jis, imo ha? Pagkuha ang timbangan, hotdog imo ha? Hotdog o itibon. Hotdog. So sabi nga nila, mga karagkarag, dapat daw si Opal talaga ang nakakuha sa titulo ng Miss Universe Asia kasi siya yung bitaw nakapasok sa top 5. Pero bakit daw binigay kay Chelsea? Para daw hindi tayo ma-trigger, para daw hindi natin banatan ang Miss Universe organization at bilang pakonsuelo na maraming sponsor. Pinas nga daw ang gumawa ng Corona bilang sponsor sa Miss Universe 2024. Ito na lang daw yung pag-gift na inialay ni Sitang at ni paring Raul para naman daw matuwa ang Pilipinas sa taon na to sa Miss Universe 2024 dahil hindi daw tayo naka-advance sa top 12. Whatsoever pa yung pinagpuputak-putak nila, wala na. Baka travel si Chelsea kasama ang Miss Universe Queen. Manggalaiti kayo sa galit. Tirahin nyo si Sitang at si paring Raul. Wag si Chelsea. Kung hindi man nakuha ng titulo ng kandidata ninyo ang Miss Universe Asia, kung pagtupi-tupiin natin yung kanilang performance sa final, nakapasok si Tay dahil nandyan si Sitang. Hindi nakapasok yung kandidata ng taga Milky Way dahil kulang sa timplada. So, sa mga kreng, Biflo pagkuha diha daw be. Sa mga Black Hole na aligaga dahil naksungkit nga ng Pilipinas ang Miss Universe Asia at hindi si Opal ang nakakuha, mga karagkarag, dapat maging grateful na lang sila na nakapasok yung kandidata nila sa top 5. Dahil kung wala si Sitang bilang half na may-ari ng Miss Universe organization, saan kaya pulutin yung placement ng kandidata nila? Ano yan? Every year na lang top 5 kayo? Diba? So sa next year na naman mag-expect na naman kami na top 5 kayo.
kayo. Kawawa naman yung mga ibang kandidatang deserving sana sa placement ng kandidata ninyo. Kaya pilit lang talagang ipinasok dahil nga hawak ng ni Sitang ang Miss Universe organization. So, abang na lang kami kung sino yung talaga kandidata mapupusuan ni Sitang na ibigay niya yung corona at maiuwi sa bansa nila. Uy, purigaba. Don't ask. Huwag nyo kaming unahan. Baka mapahiya lang kayo. Hindi iconic yung pagkapasok nyo sa top 5. Hindi deserve ng kandidata ninyo. Okay. Thailand over Peru? Shut up, boy. Nangahagbog naman gani na inyong mga pahigpis sa inyong pa-national costume. Pero pasok pa rin kayo sa top 5. Kumpara nyo sa very elegant at classy and queenly na performance ni Peru. Dagdag nyo pa si Chile. Huwag na isama si Dominican Republic. Ang dami mga kandidatang deserve sana sa spot ni Tines mga karkarag. But because of Sitang, ayun. Tapos manghanas sila na Pilipinas ang nakasungkit sa Miss Universe Asia. Don't ask. Kung pakonsuelo lang yung nakuha ni Chelsea sa Miss Universe 2024 bilang Miss Universe Asia, pakonsuelo din ang pagkapasok ninyo sa top 5. Sa taga Milky Way, wala kayong pakonsuelo, kaya manahimik kayo. Ang masasabi ko lang mga karag-karag, magmaritisan with coast na rin tayo para kadayhilin. Watch this. Itong magwapon, wala sa siya'y asawa. Nakahukom. Yatay! Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now. So dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I give you all I have. Isda mo isda, pirit nga dagko, diara, 120 ra ang kilo. I-insert ko lang dito yung mga vlog nila mga karakter kasi hindi pa nga monetize yung Facebook page ko para naman makatulong tayo sa L4 Boys ng Lasak City at kay Inday Helen. Yan mga karakter, mga latest na mga pa-intriga galore na pinag-uusapan sa katatapos lang ng Miss Universe 2024. Ano yung masasabi nyo mga karag-karag na pa-consuelo galore ang hanas nila, bakit nasungkit natin ang Miss Universe Asia. Mag-ingay tayo sa comment section. Please don't skip ads mga karag-karag para makapagbigay tayo ng konting kasiyahan at ngiti kay Inday Helen. That's all for today. See you in my next vlog mga karag-karag and bye-bye.